Their head coach is Mark Herrera. Officiating this ball game are Albert Nubla, Nino Cortez, Edita Boticario, and Francis Bello. This is your PBA D-League. Coming to you on Action TV, your Olympic network. Ito na po ang bakbakang Racal Tile Masters at AMA Online Titans. The starters, ayan po, nasa inyong mga screen. As the opening tip is won by the guys in black. Aatake po dito ang Racal. Itong Racal, Coach Boy Beats, back in the Aspirants Cup actually in the elimination round. Finished second. Pero pagdating ng semifinals, sila natanggal. They want to improve this time around. And the only way to improve is to make it to number 1 as a 3-pointer is delivered right away. Knowing Coach Caloy Garcia, nag-champion sila sa PPA, carry over yung momentum niya, dala niya na sistema ni Coach Yeng. What more can you ask? First possession, 3-point shot, maganda yun. Start para sa Racal. Binanggit mo nga, yung Panyamogan pa nag-deliver isang dead shot na dati na rin nakarating sa Promised Land, which is the PBA. He wants a shot at getting back. Tignan natin kung magpapakita siya ng tuluyan ng maganda. This time around, ini-slow down muna niya. Maikes, 4-on-5 yan. Ngayon lang nakabalik itong si Celis sa kanilang opensa. At siya pa tatanggap ng bola. Celis on the attack, runs into a brick wall. Pinuwersa yung tira, wala. Rebound battle dun sa ilalim. What? Hustle display there by Jackson Corpus. 3-point play opportunity. Sa pagsimula pa yung from the post-up play, ginawa nila yung players nila exact yung mga posisyon. Rebounder nandun sa tamang posisyon. Nakakuha si Corpus. Si Corpus na offensive rebound at putback. May foul pang kasama. And very early on, si Coach Mark Herrera merong adjustment dito as he deploys etong si Arambulo. Ayaw nila to play catch-up basketball once again, katulad nung nangyari doon sa laban nila sa Tanduay. Knowing the way Racal plays basketball, hindi ka pwedeng magbigay ng malaking disadvantage para sa iyong kapunan. Si Coach Mark Herrera, sandali. 1 minute and 10 ang ating game, kailangan ko ng adjustment kagad. Lucas Ragasa ang umaaktong point guard ngayon, pinasa niya kay Arambulo. Binanggit mo na si Coach Caloy Garcia coming off his second PBA championship and as an assistant over at Rainer Shine. Montemayor misses on that turnaround jumper. Celis with a rebound. McCarthy rifles a pass to the left side. Panyamogan ulit. Di makuha yung kanyang pangalawa. Lucas Rumaragasa, pinasa kay Arambulo all the way to the cup, and Ama is finally on the board. Napakagandang pasa galing kay Ragasa for the 2 points ng kanyang kakampi. 6-2 ngayon, medyo dumidikit na sila dito. Kaya lang kami ng depensa, parang questionable para sa akin. Top of the key 3 is a miss. Having Panyamogan inside the court, parang ang hirap. Hayaan mag-zona dito at hayaan si Panyamogan makashoot na makabuelo ng kanyang mga tira dito. Pressure in the backcourt being applied here by the guys in black. Nakita nila dyan din nahirapan ng Ama kontra sa Tanduay. Pero this time around mukhang handa itong Titans. Wide open 3 is missed. Sa pagkakataon na yun, pero nandito pa rin sa mga nakaputi ang bola. Arambulo hanging in the air, wala. Corpus battling Arambulo for the board. He feeds his big man underneath. Montemayor is foul. Arambulo, wala na sa kanya yung bola, nakuha na ng manlalaro. Itong Racal, pero yung hustle na nakuha niya yung bola, nabigyan ng pagkakataon. Si John Montemayor para makabasket at mapababa ang kalamangan itong Racal. Noong first game netong Ama kontra nga sa Tanduay, si Montemayor was a pillar underneath collecting 10 rebounds. Ang problema, 4 na puntos lang ang kanya naiambag. 1 of 6 shooting from the field. He's got to do a little better than that. With his size and size pataas tsaka palapad, talagang dapat mas marami kang ma-basket. Yung kanyang post-up move kanina, fade away, siguro mas maganda ipasok niya doon sa loob. Celis, di diskarte. Big pick from Marquez. Panyamogan, nice fake. Step back 3. Oh, good. So after making his first attempt, back-to-back misses na para dito kay Panyamogan. Pero doon sa rebound play, meron foul. Yan ba yung ni Curry dito sa ating mga manlalaro? Medyo malayo yung kanyang attempt no second. Mas maganda yung tira niya this time, kaya na medyo tabingi.
Yung talagang sinasabing changing the game. Yes. Yun yung ginawa ng Steph Curry sa basketball, in the modern day of basketball. Parang yung bad shot. Ayun, bad shot, good shot na ngayon yan. Siguradong sermon ka sa coach nung araw, no? Pagka lumampas ka ng at least 6 inches from that 3-point line, di ba? Definitely. Pag pikit ng mata mo, nandun na sa committee's table yung papalit sa'yo. Of course, locally, meron din naman tayong Jimmy Alapag na bumanat ng Yun. ganyan 2 years ago doon sa Espanya nung ang ating Gilas Pilipinas ay nakarating sa World Cup. Oo, talaga iba rin ang contribution ni Jimmy Alapag dito sa ating basketball dito sa Pilipinas. McCarthy gets it across, papunta kay Panyamogan. Celis will set it up, pupunta siya kay Corpus sa kanyang kaliwa. Tragasa chasing Corpus off that line, napunta sa kanto yung bola. Shot clock is at 8. Celis looking to make something happen. Elbow jumper is back iron. Nasa ama na naman ang bola. Tumatakbong pilit si Carpio all the way to the cup. Wild shot is missed. Yung pilit, yung tira doon. Mandalaro nito sa ama. Balik. Si Panyamogan. Tingnan natin kung titira siya ulit dito. McCarthy from the right wing. No good. Medyo matagal lang napako sa 6-2 ang ating talaan. I think 4 na misses na yung kanila. 4 o 5 misses na ang kanila tinitira dito. After yung putback ni Corpus. Corpus whistled for second personal foul as this hired gun para sa Ama is now on the floor. Asuncion started their first game. This time around, he comes off the bench. Tignan natin kung yung magandang shooting niya ay maibabaon ulit niya o naibaon ba niya. Arambolo, shake and bake. 3-pointer is good. That was right in the face of Rob Celis. Wow! 5 points in the game para dito kay Arambolo. All 5 of the Ama points, courtesy of that guy. McCarthy to his left. Panyamogan puts it on the deck. The floater is missed. Corpus do sa rebound. Lumipad si Maikes. Sino ba ang may foul? Tignan mo na. Ito yung napawaw ka na lang, Boy Beats. Grabe, no? Off the crossover and the hesitation. Yung kumpiyansa niya, nandun talaga sa kanyang tira. Welcome to the 2016 PBA D-League Foundation Cup. Dito po yan sa Action TV, the Philippine Olympic Network. Magu and Boybits with the absence nga of Halalo, Nambatang, and Perkins. Ang pinagkaiba daw ng Racal Tile Masters ngayon, this conference would be their speed and ball movement. And with more than 1 month to prepare at sa dami nga ng mga tune-up games nila kung saan nanalo pa daw ang Tile Masters sa Cafe France and JRU and they only lost by 1 point dito sa Blackwater. Tutuwa itong si Coach Kaloy Garcia dahil nakuha daw nila yung hamon na ayusin pa ang kanilang ball movement this conference even with the absence of their major guards. In this conference daw, aasahan natin yung shooting. Generally, mas magiging equal daw ang distribution. Mag-win, Boybits. Ang laking bagay no na ang bibigat ng pangalan on this level of basketball nung nawala sa kanila. Pero yun nga, sinasabi mo na kanina, Coach Boybits, Coach Kaloy Garcia, disipulo ni Coach Yengyao, next man up. Nakita ko kanina doon sa play nila yung kanilang passing, that zone defense, napakaganda yung kanilang drive and kick, nasa tamang pwesto, yung mga malalaro nila, isang magandang drive galing kay Celis. Pero si Arambolo, nagpapaga ang mga kamay dito. All 8 AMA points courtesy of that man. Tabla ang ating labanan. First dead back of the ball game, all 5-10 to go ng ating first quarter. Nakita rin sa zona. Itong pagulan ni Coach Mark Herrera. Mula sa kanto si Celis nag-hesitate. Pabiting tira, inabot ng foul. Rob Celis will shoot to the line for 2 shots. Kita natin sa kupunan nitong Racal is yung kung paano nila i-break yung one-on-one defense on the closeout. Lahat sila nadadrive nila, nakakakuha ng foul. Pagkakataon na to, si Rob Celis, 2 free throw ngayon dito sa atin. Pero doon sa nakita nating replay, yung 3-pointer ni Arambolo, you gotta give credit. Hindi lang doon sa kick-out pass ni Ragasan, pero pati doon sa pick na binibigay niya para hindi na mahabol yung shooter doon sa kanto. Ortuste, now partner of 5 para dito kina Coach Kaloy. Pinasok nila si Ortuste dahil wala pa si Halalon para sa komperensyang nito. Give and take, konti lang ang lamang dito ni Halalon pero napakagaling na malalaro din itong si Ortuste. And patuloy yung pressure in the backcourt na gustong i-apply dito ng Racal. And Mitch already mentioned that they had an entire month to prepare for this Foundation Cup.
Let's see if it pays off sa kanilang opening game. 8-second violation whistled on Ragasa. Yun ang nagagawa ng pressure defense. Yes. Minsan kasi mapaparelax ka di ba? Yun nga, iniisip ng mga bata. Pagka sinabing pressure defense, kailangan maanakaw mo kagad ang bola. It's not always the case. Pwedeng i-delay mo lang i-attack. Pwedeng mawala lang sila sa rhythm. Yes, ang pagdating mo dito, maibaba mo man 17 o 16 seconds. Ang laking bagay na nun para sa iyong koponan dahil konting segundo na lang, ikaw didepensa as a team. Celis tatanggap mula sa kanan. Bounces it over to his left. Jonathan Gray now part of the 5. Gets it over to the corner. Ortuste misses on that one. Nice put back there mula kay Chris Javier. Napakalaking manlalaro na rumi-rebound off the weak side. Yung help defense nitong si Montemayor medyo late na. Ortuste a little too close for comfort sa kanyang depensa dito kay Villesa. Will Ama continue to ride etong si Arambulo or can somebody help him out? Down sila dito by 4. Kailangan ng contribution na ibang manlalaro. Ito si Arambulo. Meron pa tayong 3 quarters. Kaya dapat matulungan siya ng kanyang mga kakampi dito. Asuncion bounces a pass out of trouble. Down the middle, Villesa goes, kicks it to nobody. Tumatakbo na ang mga nakaitim ng Racal. Oh, what a pass! Ow! Grabe naman yung biligdaanan nun. Nun. Ortuste locating Gray on the run. Isang buwan sila nag-ensayo. Ortuste naglalaro sa ibang koponan na kasama ito si Jonathan Gray. Alam niya ang tendency nitong si Gray. Mabigyan mo ng konting puwak, kaya niya nang i-basket. Ray Publico goes glass. Sa wakas, nagkaroon ng kaagapay dito si Arambulo. That'll keep Ama within 4. Celis mula sa kanan. Pupunta sa kaliwa. Gray from deep. No good. Asuncion para sa board. JC rushing it up. Kita mo si Ortuste. Hinahanap siya sa 3-point line. Asuncion minti sa kanyang unang tikada. Sino naman ang kumuha ng offensive rebound? Ito si Arambulo. Talagang buhay na buhay. Ang dugo nitong batang to. Minti si Villesa sa kanilang second attempt. Tumatakbo na naman ang Racal. To the baseline they go. Ho, 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 ho. Jonathan Gray floating to get that finger roll. Pangit mag-compare pero if there's one guy na ikinukumpara ko dito kay Jonathan Gray, parang si García Meneses. Once nakadipad itong batang to, ang daming pwedeng igalaw. Pag nakabuelo na, grabe lang, ano? Siya lang yung nakikita ko kasi mananaro dito na binibigyan ng isolation play. Fast break na ito mo, sa lundag natin sa board, simple ang tutoy sa kanya. Patuloy ang ating pagtutok sa laban ng Ama Online Titans at etong Racal Tile Masters dito po sa Action TV, your Philippine Olympic Network. Marjon, kasama natin si Idol Boy Beats Victoria. Nandirito rin siyempre si Mitch Del Carmen at ang buong puwersa ng inyong Sports 5. Ray Publico splits his free throws. He's got a total of 3 points and he will bring Ama to within 5. Oh, sayang 1 out of 4 pa lang sila dito sa ating free throw. Kung naiko-convert nila yung easy points na yun, medyo mas nakadikit sana sila. Mula sa kanto, atake si Gray. They swing it all the way around. Ortuste misses on that 3 ball. Si Asuncion, dudukot na naman ang isa pang rebound. Ragasa locating Publico. Nice control. Dito kay Ray. 5 puntos, ikatatlong assist ng Team Ama. Malaking bagay yun para sa kanilang kumpiyansa. Terzo. Fouled on the pass by Ragasa. Racal looking for the opening, swinging that ball right to left. Ganda ng mga passing na pinapamalas nila dito. Mintis nga lang doon sa tira. Alam mo, kanina pa yan yung kanilang passing, yung kanilang positioning actually, yun ang mas importante para sa tamang spot yung kanilang para mas madali yung kanilang ball rotation. And you may not always get the 2 or 3 points out of it, no, but minsan slow basket yung mga gagawa nyo, pero you make the defense work, ano? Oo, pinoprove mo siya galaw ng galaw yung defense, nakikita mo kung saan yung butas. At ito, pinakita sa atin ni Roy Lopez na itong si Montemayor ay naipasok na ang kanyang unang free throw. He's 1 of 3 so far in this game.
104. Under 2 minutes now remaining in the first. Dahil big man siya, siguro isa yan dun sa mga facet na kanyang game na dapat ma-improve. Dahil more than 70% dyan siya makakakuha ng libreng punto. Jonathan Gray struggling from that 3-point line. Nung nakarang Aspirants Cup, itong si Gray, shot just 27% from that 3-point line, although he shot 48% overall. Taas ng kanyang 2 points on, panigurado. Dahil panay drive yung bata na yan. Siguro ang kailangan pa lang niya ma-improve dahil tumitira na siya sa 3 points is yung kanyang mid-game, yung kanyang mga perimeter jump shot. Ragasa kontra Ortuste. They go to Arambolo who scored the first 8 points of this game para sa Ama. Montemayor lost it on the way up. Gray with a swipe. Gray pushing hard. Giving it to Ortuste. Gusto sanang bumawi sa magandang assist sa kanya kanina, pero nasa Ama na ang bola. Asuncion bounces to Arambolo who feeds his big man Montemayor. Pero bago pa makakuha yung basket na yun, meron ng blocking foul. Napakagandang atake galing dito sa kupunan ni Coach Mark Herrera. Forward pass, nasa wing yung bola. Not ideal, pero may dumadating naman lalaro sa gitna. Sa magandang bounce pass, 1 against 2. Nakuhanan lang ng foul, ng blocking foul itong kupunan ng Rakal. So itong Ama Online looking better and better. Pinagkikwento na natin. 10 buwan mahigit nakapag-ensayo. Itong Rakal. Itong Ama coming into their opening game last Thursday. 2 weeks preparation lang. So sa ngayon, 2.5 weeks into the team na magkakasama sila. Para sa akin, mas lamang dito ang Ama. Dito sa game na to, mas lamang sila dahil natikman na nilang maglaro officially. Tapos tatalo man sila. Ang mga koponan na natalo normally on the first game, mas yung adjustment mas maganda. Re-reklamo dito si Coach Caloy Garcia. Natidinig daw niya tayo. Ikaw, nagko-coaching staff ka rin. Nakaka-distract mo pag naririnig mo yung mga commentators. Sanay na sanay kasi ko kay Coach Ron Jacobs doon sa likod. Okay lang. Kasi yun ang utos eh. 18-15 nasa ating talaan. Itong Rakal lamang pa rin ng 3. Ragasa was fouled before he got up. Ortuste called for this region. Ito yung adjustment na kailangan gawin ng mga lalaro dito sa D-League. Dahil yung hand-checking dito, medyo officials, itatawag nila yan. So Ragasa at the free throw line. Very impressive as a combo guard nung makita natin siya sa kanyang debut in the Foundation Cup last week. Medyo naguguluhan lang din ako dito kay Coach Mark dahil walang kumukuha ng offensive rebound dito. Kumpiyansa sila. Hindi naman pinahiya neto ni Ragasa. Siguro by person din, no? By player din siguro. Under a minute now remaining sa ating opening frame. Terzo to the outside. They go to the extra pass. Gray buries that long one. Ito na naman yung pressure defense nila. Ayun, 17 seconds matitira si shot clock sa pagtawid mo ng bola. Arambolo goes to the step to the huli ka ni Gray. Ay, dunk to. It's gonna be a breakaway. Ay, di nga. Top court finish muna daw. Tapos yung medyo naka-flare yung dalawang paa. Jonathan Gray, ang dami nang naiaambag dito. 9 points off that Rakal bench. Ganda ng pagkakabunot sa kanya ni Coach Caloy. Last shot na dito. Kasi na ng Ama. Tingnan natin kung kanina sila pupunta. 3-point shot daw. Inside. Ragasa from deep. No go. That strong push by Rakal will give him a 6-point lead at the end of this first frame. And it came from everywhere. Inumpisahan kanina yan, Coach Boybits ni Panya Mogan. This was the first 2 points of this contest. A 3-pointer from the corner. Pero yung Arambolo, ang ganda ng pinakita para sa Ama, scoring the first 8 points for the guys in white. Pero ito na nga, Jonathan Gray took over late in that first. Ito na, yung pasang niya, mapaka-simpleng layup dito para kay Jonathan Gray. Ano pa ang hanapin ni Coach Caloy Garcia dito? Jonathan Gray coming off the bench in that first quarter. Played actually less than 5 minutes, Coach Boybits. Pero kita mo naman, 3 of 3 from 2-point land. 1 of 3 from the 3-point area. 4 of 6 shooting.
9 points, less than 5 minutes. Noong nakaraang Aspirants Cup, kulang-kulang 13 puntos ang kanyang binuhos on average. This time around, lampas sa kota. Konting-konti na lang, Konti na lang, average bota na. Hindi, baka naman yung conference na to, breakout conference para sa kanya. Binanggit na nga natin, pinikikwento natin, maraming nawalang big names para dito sa Racal. So everybody else getting their time to shine. Ayan na naman yung steal. And Gray's got 11 points in this game. He pushes their lead up 25-17. There's one thing na nakikita ko with him playing for Coach Kaloy Garcia. He's playing defense. Ang ganda ng kanyang dinidepensa dito. That was one of the knocks on his game early on. Yes, medyo parang soft pagdating sa depensa. Ito, yung hassle na ganyan. Napakagandang pasa pa. So Jonathan Gray evolving into a better, well-rounded player here, playing both sides of the ball. Maraming koponan sa PBA tumitingin ngayon. Simula ng komperensya, mapatagal lang ni Gray, maging consistent lang siya, malapit na undraft. Yan. Nung nakaraang taon, kung di tayo nagkakamali, napabalitang papasok na sa draft itong si Gray, pero he held out one more year. Siguro inisip din niya, time to improve himself even more para gumanda-ganda yung draft stock niya. Sa akin, ganyan din na nangyari. 1993, ini-invite ako noon ni Coach Chot Reyes, nasa Pure Food siya noon. Sabi, kukunin kita sa second round. Pero I felt, hindi pa ako hinog para pumanek. Nagpaliban ako ng isang taon, 94. Blessing in disguise, medyo tumaas ako sa drafting. Asuncion is with Arambulo. Nandiyan din si Belleza, si Montemayor at etong si Publico. Nice pick and roll. Publico overcooks it though. Arambulo with another rebound. This guy, talagang nakakasingit siya sa mga puwang. Napakagaling ng kanyang ball set. Pag may naglalaro sa kabila, makita mo siya nagdadaya dito sa weak side. Pahanap-hanap lang ng posisyon. Rebounding play. Offensive rebound na naman sa kanya. Ngayon, nandito sa free throw na naman. Ang lima naman, netong Racal will feature etong sina Luzada, Javier, Gabawan, Gray, at etong si Joseph Terso. Reshoot. And late violation. Kasi yan, sa mga mahigpit ang ating mga opisyalis, yung lane violation. Kaya kailangan hayaan mo munang makatira, tumama ang bola dun sa ring bago ka pumasok. There you go. Perfect timing on this one. For that rebound. 26-18. 8 ang abante rito ng Racal. They look to slap on the first double-digit spread of this game. Gray on the penetration. Will earn for himself a trip to the line for 2 shots. Libre yung kanya mga kakampi doon sa weak side. But sabi ni Gray, medyo mainit ako, nararamdaman ko, kaya kong ipasok. Makakuha ng foul, 2 free throw para sa kanya. Nakita mo yung sipa niya sa free throw. Napansin mo rin? May ano yun, ha? Ayun, You know. Very nice work, Drek. Kanya-kanya yan. Huling-huli ni Derek Jello, ha? May ano yun, no? Ako natutuwa ko yung mga Marlo Aquino, iniikot muna sa bewang yung bola bago tumira. Pero ang pinaka-weirdong free throw pa rin in the history of Philippine basketball, Coach Leo Isaac. Parang nagkakabuhol yung mga braso, eh, no? For the younger generation out there, YouTube nyo. Hindi ko may paliwanag, eh. Subukan mo ipaliwanag, Coach Boy. Hindi ko rin maintindihan yung tira ni Coach Leo. Pero shooter, pero paso. naman, Pero paso. Pero parang nagkakabuhol-buhol lang yung mga braso niya pagka nagpe-free throw siya. Meron ako naging teammate na import yung sumaside from pwesto siya doon sa dulo ng free throw line. Sabay parang sumasayaw siya papunta doon sa gitna sa tumitira. Mamaya tatandaan ko pangalan niya. May kanya-kanya, eh. Kung ano komportable ka, eh, no? Kusang ka sanay. Oo. Naalala ko nun sa mundo naman ng NBA, Nick Van Exel. 18-foot free throw siya tumitira, hindi doon sa linya. Umaatras ng mga 2 hakbang. Eh. Mas komportable siya tumira doon, eh. Oh, Asuncion saw a crack in the defense. Sinuwerte Racal doon, ha, na hindi pumasok yung layup niya. Yun lang din na hindi ko nagustuhan. 2 big man itong koponan ng Ama nandun sa offensive rebound possession. Kaya lang hinayaan nila nagkumpiyansa doon sa tira ng Asuncion.
Outside jumper is missed, but the ball remains on that side. They go to Lozada, who hesitates taking that three. He's trying to drop it off to the baseline. Shot clock is at 4. Gray forced to put it up. Counted sana kung pumasok pero sumobra in reverse. Here comes Ama, down by only 6. Asuncion has Lozada closing out. Publico from the baseline, that's a miss. Javier, right place, right time to get it over to Lozada. He was bumped, but no whistle was blown. Here comes Arambolo pushing the other way. Asuncion back to Arambolo. Gets the basket. May kasama pang foul. Pati credit yung basket na yun dito kay Asuncion. Hindi makakalibre dito si Arambolo. Maraming puntos dito sa ating first half. Arambolo, napakainit ng kanyang simula. Gusto niya ipagpatuloy dito sa ating second quarter. 13 puntos. Yan. Sa second half na ba tayo, Magu? Pag 14 na puntos, 14 of the 25 points ng Ama galing lang sa isang manlalaro. This will bring Ama to within 3. 28-25. Javier gets it over to his right side. Ford Ruaya now on the floor para sa Rakal. Ito nga, Coach Caloy utilizing his entire lineup and it pays off sa pagkakataon na yan as Banal buries a 3. Patak-patak lang, 3 points ang katapat. Alam mo naman itong si Coach Caloy, alam niya gamitin kanyang mga manlalaro. Yun ang gusto mo pagka sa ganitong sistema ka naglalaro. No? You may be buried in that bench, first quarter, di ka makakalaro. Pero wait ka lang. Mamaya-maya mabibigyan ka ng pagkakataon at pagka nagpakita ka, mabababad ka. Dahil makikita mo yung kanilang ball swing, ball rotation, lahat yung mabibigyan ng chance tumira. Miss from the outside. Sa pagkakataon na yan. Arambolo na naman, kicks it out. Belleza from top of the key. Asuncion sliding to the corner. They go inside to Montemayor. Mabiling hanapin ito sa kanya. And with 5:47 remaining sa ating first half, timeout muna tayo. Para malaman natin ano nangyayari sa kampo ng Ama. Makibalita tayo kay Miss Mitch. Yes, Magu and Boy Bits. Alam niyo sa dugout pala ng AMA Titans, paulit-ulit nang sinasabi ni Coach Mark Herrera na oo kayo ng oo, naiintindihan niyo ba yung mga instructions ko dahil baka mawala na naman kayo sa game. Yan nga yung consequence sa sadyang pinadami ng Titans ang kanilang school-based player this conference. Mas bata, maturity plays a big factor as well as the opportunity para matuto at kunin yung kanilang kumpiyansa. Yung maganda lang na nakuha nila from the first game is not giving up and they need to comprehend faster dun sa mga instructions which they're slowly trying to get in this second quarter. Magu and Boy Bits. Thank you, Mitch. 31-25 nasa ating tala ng Rakal, abante ng 6. Banal hit a 3 moments ago. This time he put it on the floor. Gets the back pass on that baseline and Banal delivers once again. Doon mo makikita yung sistema nitong kupunan ni Coach Caloy Garcia. Ang ganda ng dinipensa ng Ama, but the last second shot of Banal gave them 8-point lead dito sa ating second quarter. Tracasa working against Banal. Puts up a long one. Montemayor keeping it away from Lozada. And he gets the putback to bring them back within 6. Yung Montemayor na, Magu ang landon sa loob. Tignan natin kung madodomina nila yung rebounding dito. Ay, sumobra lang yung pasa. Papunta sana kay Ragasa. Sayang na pagkakataon, 3-on-2 yun. Yes, lamang na lamang sila doon sa atake na yun. Ito na yung inaantay ko. Ngayon lang ipinasok. Yan. Billy Robles. Produkto ng Iloilo, now part of the 5 para dito sa Rakal. Assassin din ang dating nito, no? No, 10 puntos madaling-madali para dito sa manlalaro na to. Natin how quick he can heat up as Ruaya was fouled. Second personal whistled on Ragasa. Kaya narinig ako ni Coach Caloy na sabi ko idol ko ito si Robles kaya ngayon lang ginamit. Okay, sabi niya nadidinig daw niya tayo. Banal drops it off underneath. It is Marquez who delivers the deuce.
That pushes their lead back up 35-27. Gusto bumawi ni Montemayor dito sa kabilang dulo. Ang bola, mababalik ba? Hindi, mananatili sa Ama. Arambulo lost his footing. Forces it up. Could not send it home. At doon sa rebound play, merong foul. Nanggigil doon si Arambulo. Kala niya, libre na siya. May tao pa sa sarap, may tao sa likod. May tapos lang na kanyang tira. Just over 4 minutes remaining sa ating first half. Merong substitution coming in. Calma. Now coming on para dito. Kaya Arambulo. Si Hector ba? Yun yung natuwa nga ako nung last week eh. Dahil ang tagal ko na hindi narinig yung kalma sa mundo ng basketball. Yun ang idol din ng lahat. Ano? Idol yun, sobra. We're talking about the great Hector Calma of the San Miguel Beermen. As that putback is delivered by Mike Hayes. Dalawang malaki na malalaro dito ng kupunan ng Ama, pero yung offensive rebound, mortal sin yun para sa kanila. Montemayor tracks this one down. They go to the outside shot. Long two is a miss. Mike Hayes will clear it. And he pitches it over to Robles. Relax pa si Billy. Ayan na. Hindi pa. Wala pa. Maya-maya. Oh, babalik sila kay Banal. Nare-recognize nila na kahit na alam mong mahusay ka, teka, mainit yung kamay ng isa, testingin ulit natin. Fracasa di diskarte. They want to dump it inside, but a pull-up jumper could not be delivered by Montemayor. Maikes ulit. Oh, that's 6 straight points mula dito kay Maikes. Mainit ang puntos na gagaling sa manlalaro ng Racal dito. 39-27, 2:50 to go. Kailangan ng konting magbabago para sa kupunan ng Ama dito. Bragay is feeding his big man once again. They go to the long ball. Ragasa misses. Celis taps it over. And Banal will hustle for it. And he is fouled. Bragay is whistled for the personal. And with 2:34 remaining sa ating first half, timeout muna tayo. Patuloy ang bakbakang Ama at Racal dito sa JCSGO Gym sa Cubao. Ito pong Ama nga coming off a stinging loss in their opening assignment sa ating Foundation Cup when they dropped their opener to Tanduay. Samantalang debut naman to ng Racal Tile Masters. Mag-umarjon, Coach Boybits Victoria, Mitch Del Carmen at ang pumpuwersa ng inyong Sports 5. Ama comes up with a steal. They go to Asuncion. Haven't said his name enough today. Tignan natin kung dito, mababago na niya yun. JC against 2 defenders. Jumps a pass to his big man. Jeff Montemayor comes up short. Calma underneath. Trying to hustle for it. Tatlo nakapaligid. Mananatili ang possession sa mga nakaputi. Puro jump shot ang binambahan natin kung dyan Montemayor dito. I don't know kung may sinasabi si Coach Parker about it. Isang timeout muna tayo ulit dito. So it's 39-27. Ang Racal po have opened up a 12-point lead kontra dito sa Ama. Pagkatapos po ng ball game na ito at Tanduay naman ang magbabalik sa aksyon. Looking to go 2-0. Phoenix yata ang kanilang kalaban nito. Yan, no? As we... ito sa Thursday naman sa to. Thursday pa to. Ang Phoenix mamaya maglalaro, pero sa Webes maglalaro ulit yan. Phoenix kontra Topstar sa alas 2 ng hapon. And then Cafe France takes on this Racal Tile Master team at 4 p.m. Telecast date, Biyernes, June 10. Nice way to beat the heat. Bring your family, bring your kids, enjoy some PBA D-League basketball this week. Dito nga tayo sa JCSGO as Banal comes up with a steal. Banal spinning a pass to the other side. What court awareness by Rafael Banal. He created that 2 points para sa kanyang kakampi sa magandang spin at drop para sa pinakamalaking kalamangan dito, 41-27.
tinimbre na sa atin ng isang super producer director natin na si Randy Victoria. Itong si Rafael Banal, anak ni Coach Joel Banal. Anak ni Coach Joel. Iniisip natin kanina kung kasi mga Banal talagang basketball people lahat no? Sina Coach Koy, sina Coach Joel. Hindi lang basta-basta basketball players yung mga yan. Coach Joel has been in the PBA for the longest time. Talagang magaling naman na laro yan. Si Coach Koy naman, proven coach yan. Winning coach yan. As Marquez has now put together all of his 9 points in this second quarter, helping his team break this game open. 44-27 nasa ating talaan, Coach. Yes, malaki na ng kalamangan dito. 44-27. Na foul lang dito si Celis. Substitution muna dito para sa upunan ng Ama. Kailangan mapababa nila yung kalamangan at yung adjustment second half na lang. A minute and 10 remaining sa ating first half. You want a run to finish off this first half para mabawasan ng sermonan pagdating ng halftime. Pero yung mga ganong klaseng turnover, hindi makakatulong. It was created by Robles. Yung kanyang jump of that handoff. Natapit niya kumama sa paas. Manlalaro itong Ama. Ika-siyam na turnover na para dito sa AMA Online Titans. Reach and foul whistled here? Or armbar? Arm check. Penalty na dito. Bonus puntos to para sa Celis. Magkakataon ni Celis, palawigin pa ang kanilang kalamangan. Takes care of that first free throw. 45-27. 58 segundo na lang. Uy, sumablay pa dito si Celis. Asuncion tatanggap mula kay Magpantay. Digoro Carpio. Asuncion, talagang yung depensa ng Racal handang-handa dito kay Asuncion. He has not gotten a clean look at all first half long. Banal will push it. Nakita si Celis dun sa baseline. He finishes. No. Siya pa rin ang lidinis. Ikaw na lumayap. Ikaw pa mag-putback. 7 puntos para dito kay Celis. 47-27. 20 puntos na to. Magu. Magpantay working against Banal. Magpantay splitting 2 defenders. They go top of the key for the 3. Publico delivers the long bomb. Naharap kayo, pasag nyo lang sa akin. Sabi ni Publico, dito 3 points ka agad. Publico now with a total of 10 points. And with 4 seconds remaining sa ating first half, merong foul na nasilip doon. Naguguluhan ako kung sino ang magandang pagpasok. Pumasok si Jonathan Gray, lumaki ang kalamangan. Pumasok itong si Rafael Banal. Mas lalong dumoble yung kalamangan dito. It's good to be Kaloy Garcia. Pagka ganyan mga pagpipilian mong magic bunot. Hindi pa nga umi-score si Robles dito. Magdadalawa, 18 na ang kalamangan natin dito. Banal wants to make it 19. May 4 na segundo pa ang Ama to try and put in the last say. Pero pinahirapan pa sila sa inbound. Magpantay to Carpio. Huli pa ni Maykis yun. Napakagandang depensa ang ibinabato nitong kupunan ni Coach Kaloy Garcia. Nagsimula ang ating second quarter, 6 mga abante ng Racal. Matatapos tayo sa ating first half, dinagdagan nila ng 13 yan. 49-30 nasa ating talaan. Binanggit mo na, Coach Boy Beats. Si Banal, nag-deliver. Si Maykes, naka-9 na puntos din dyan. Hindi pa natin napakita masyado yung mga ginawa din ni Jonathan Gray. What a second quarter put on here by Racal to take this game by the horns. 49-30 ang nasa ating talaan. Third quarter. At ito na nga po ang pagbubukas ng third quarter of action. Labanan po ito ng AMA Online Education Titans at Racal Tile Masters. Ragasa lights it up. That's only his 5th point of the game. Pero yun nga yung hinahanap natin at lahat, Coach Boyvich. Sino ang tutulong doon sa dalawa ng Ama? Harambulon, Anuna, tsaka yung Publico. Itong si Ragasa nagsisimula na. 49-33. Mangagat para dito sa ating third quarter. Panyamogan, binuksan ang ating laro with a 3. Bubuksan yung scoring ng Racal dito sa ating second half with another long bomb.
Ang kinakatakot ko dito ay pumipress pa itong koponan ng Rakal. Baseline jumper is missed. Bola mananatili dito sa AMA. They have Ragasa, Asuncion, Montemayor, Publico, and Arambulo as their 5. They couldn't produce a basket there though. Ragasa playing the lanes to slap this out of bounds para makapag-setup ang kanilang depensa. At para malaman naman natin ano mga napag-usapan natin, Coach Boybits, makibalita ulit tayo kay Mitch Del Carmen. Singled out nga itong si JC Asuncion na hindi daw pwedeng inconsistent siya. Now, it's all about common sense, yung presence of mind nila dun sa shot clock hanggang dun sa passing sa cutters pag zone yung depensa. Sa first half, puro nagsasarili lang ng discard itong AMA. Here in the second, sabi nga lang ni Coach na listen to the play at hindi pwedeng pag naiintindihan nyo, sabihin nyo sa akin agad, hindi lang pwede kayong umoo. Balik sa inyo. At pagka ganyan yang meron kang dead shot, meron kang hired assassin shooter katulad ni JC Asuncion, it's not all about him. The rest of the 4 guys on the floor, kailangan tulungan siya makahanap ng opening. Yes, the defensive team itong koponan ni Coach Kaloy Garcia. Nung nakita nila na tira ng tira itong si Asuncion sa kanyang first game, definitely paghahandaan niya ni Coach Kaloy. Ito na si Asuncion. Aatake. Si Jonathan Gray ang nakatao sa kanya. Inabot ng 24 itong AMA. Sasabi mo lang, they are a defensive team. Yes, they are. Lahat ng mga malalaro dyan. Hindi ka pwedeng gamitin sa sistema ni Coach Kaloy Garcia kung hindi ka marunong dumepensa. Mark Herrera. Coach Mark Herrera, that is losing patience here. Pinull out na muna niya. Etong si Asuncion. Parang basang-basa kasi na Rakal ang gagawin nila pag si Asuncion ay nasa sahig. Ano? Gray for 3. Doesn't work. Oh, look at Corpus climb the ladder to get that rebound. Gray ulit. This time he slashes a pass. Javier for the reverse. Meron pa. Nakita ko, sinenyas ni Coach Kaloy. Libre-libre si Panyamogan doon sa corner. Pero usually, Gray, okay lang dahil naka-create siya na isang sitwasyon para naman sa kanyang kakampi dito. First free throw is good. Dito sa kanilang big man na si Chris Xavier. Pasok na naman para dito kay Javier. 4 na puntos na. Pinakamalaking kalamangan. 21. Oo, blackjack na. Blackjack. Pay and half. In between ang gusto ko. Malaki-laki to. 21 yung 21. hanapan mo. 21 hanapan mo. All in yan. Yan. Ragasa again. This time, nothing but air sa kanyang tira. Minadali ni Ragasa yung tira niya doon dahil kumukontest itong si Jonathan Gray. Hindi tumamang ang kanyang attempt dito. Corpus tatanggap mula dito kay Gray. Javier with the pick. They go the other way. Corpus tatanggap. 14-foot jumper. Merong iimbestigahang foul. Kasi kumikok daw ito si Corpus sa kanyang jump shot. Raymond Green, ikaw ba yan? Sabi ni Corpus, motion lang daw yun. Pa-follow through lang yung kanyang pinte. Tingnan natin. Uy! Kasi naman pala sa maselang bahagi talaga inabot. Itong si Arambulo. Si Adams ba yan? Na Draymond, Dre. Na Draymond. Alam mo, minsan may mga malalaro na yan yung buwelo. Yung pag tumalon ka talagang lalagay ka ng konting space. That's one of the, probably the, anong probably pa? The greatest shooter in Philippine basketball, Alan K. Dick. Merong ganyan eh, di ba? Ilang beses ako tinamaan. Kaya ako nagka-stress fracture eh. Tinatamaan ako ni Coach Alan nung kinokontest ko yung 3 points niya. Nasanay ako dahil may mga kumukontra. Arguably, probably, pero pagka si Alan K. Dick na pinag-uusapan, ay magalit na kayo kung magagalit kayo. Yun ang the greatest shooter in Philippine basketball history. So offensive foul lang ang whistle dito kay Corpus. Tama naman yung paliwanag niya na yun talaga yung tira niya. Kasi pag bumibelo ka, normal yan. Normal. Ako, akala ko papasa kay Ragasa, backing pa. Ragais outrunning his defender sa pagkakataon na yan. Ang bola na kay Ragasa, 12 segundo sa kanilang shot clock.
Arambulo gets it over to Montemayor. Oh, good corpus para sa board. Panyamogan pushing hard. Down the middle, he was trying to go. That's going to be a blocking foul on Ragasa. Katatlong foul para dito. Nakikita natin dito yung pagkamama nitong mga manlalaro ng Rakal kalaban dito sa mga collegiate players ng AMA. Kaya yung kanilang atake, kagaya na pinag-uusapan natin, ang Rakal, ang atake nila is papasok doon sa loob with the purpose. Samantalang itong koponan ng AMA, ang atake nila para lang makapasa. Panyamogan from Gray. Matalas sa 3-point attempt na yan. Ragasa over to Villesa. Kababalik lang nito. First time on the floor in this third frame. Reach and foul whistled here. That is going to go against Joseph Terzo. Galit na point guard din itong si Terzo. Natatandaan ko kung paano maglaro itong bata na to. Mo off the bench ka rin dito sa koponan ni Coach Kaloy Garcia. Ama has 11 to try and generate a shot. Villesa working against Gray. Kicks it over to the corner. 4 to shoot. Publico is blocked by Corpus. Here comes Gray pushing it the other way. Oh, nice bullet pass to Javier. Hindi papahiya ni Crision. Ilang kamay, ilang tao yung dinaanan na pasa ni Gray na yun. Napakagandang pasa. Yan naman coaching staff na ito. Relax na relax lang. Ang gaganda pa ng D4 na ito ni Coach Kaloy Garcia. That's what happens when you like what you are saying. Palagay ko hindi na sila nanonood, nakikinig na lang sila sa atin. Yung lahat ng preparation mo, di ba? Hindi naman sa laro lang eh. The day before, a week before, up to the last day, kailangan handang-handa na. At pag nakita mong ginagawa na nila lahat ng preparasyon, relax ka na. Para sa akin, 60% of the battle is happening doon sa practice. Yung execution, 40 na lang yan. Kasi kung pinaghihirapan mo na yan sa practice, magka-translate na yan sa game. Another foul spotted here. Pushing down the number 1, Jackson Corpus is setting 3 on the Battle Masters. 2 free throws for Ryan Arambulo. Ulit-ulit tayo, napataas ang kalamangan itong Rakal. Dapat mapababa itong kupunan ni Coach Mark Herrera at mapadikit ang kanilang kupunan. Dapat na puntos para dito kay Arambulo. Napakaganda nung simula niya back in the first quarter. Tapered off a bit in the second. Looking to recapture that fire. Mitis ka lang yung kanyang pangalawang free throw. Gray Metangan gets it over to Terzo. Javier from the left side is looking for that pick from Corpus. Terzo to the corner. Natapik ni Publico. Palabas yung bola. And with 5:57 remaining in the third, time out for the back. 56-34. Ito pong Rakal Tile Masters in complete control. Back for another beautiful day for basketball dito sa Cubao. We are inside the JCSGO Gym. Panyamogan mula sa kanto. No, pero kita mo naman yung hustle. Tatlong nakaitim. Hinabol yung bola. Pero si Villesa will not be denied. Aray ko, nag-turnover pa roon. Kupunan ni Coach Mark Herrera. Apparently, he can be denied. Akala ko may breakaway na eh. Under 6 minutes remaining sa ating third quarter. Terzo. As magpantay draped all over him. Gray to the corner. Panyamogan dribbles out of it. Terzo to Gray. Dito naman sa kabila. Sumobra lang kanyang tira. Villesa with a running start. Villesa all the way na inabot pa ni Corpus yun. Defensive team itong kupunan ni Coach Kaloy Garcia. Libre-libre na si Villesa. Pero isang napakagandang hustle play para dito kay Corpus. Denying Ama for another good point.
Dribbling violation pa para dito kay Arambulo. So 5:03 remaining sa ating third quarter. Etong AMA Online Education Titans still trying to find a way to get themselves back into this game. Noong opening assignment nila kontra sa Tanduay, they managed to put up 66 points on the board. Isa ngayon, napako sila sa 34. Malayo pa para doon sa kanilang average. Arambulo down the middle. Binali pa, nagmintis nga lang ang kanyang tira. Panyamogan pushing hard. Grabe din. Double dribble yun. Hindi rin naman matatawaran ng effort na ibinibigay ng paglalaro sa Coach Mark Herrera. Talo man sila sa mamaan, pero yung kanilang effort, nakikita pa rin naman natin. Pero ang maganda dito sa ating Foundation Cup, hindi katulad ng Aspirants Cup na single round robin. Double round robin, there is a second round. Makikita mo ngayon, first two games, they've been getting roughed up. No way to go but up for AMA. Definitely. Yung learning na makukuha nila dito sa games, dito sa ating dilig, madadala nila yan sa kanilang kampanya. One of the guys na siguro may reality check bigla or call it what you may. This guy, JC Asuncion. 18 points noong kanilang opening assignment kontra sa Tanduay. Binanggit mo na. Yun ang problema. Kapag ka gumawa ka na maganda, sigurado isa-scout ka ng makakalaban. We saw the entire coaching staff of Racal in the stands back at Tineros Pasig last Thursday checking out AMA. Eh nakita nila yung Asuncion ng Bobomba. Yun ang yun yung magpapadala sa'yo, yun yung tutulong sa'yo makarating sa next level. It's not one game. Pagka alam na ng kalaban kung anong capability mo, pag nakaulit ka pa, doon naghihiwalay yung mga may potential maging superstar doon sa star. Yun din naman, kung nag-evolve yung basketball dito natin, nag-evolve din ang coaches dito sa atin. Yung scouting ngayon, kakaiba na. Di ba? 3 games before, ni-scout na ngayon, 4 games before. Pati yung collegiate careers mo, pinag-aaralan na ngayon. Pati yung high school, mga tendencies mo, pinag-aaralan na ngayon ng mga coaches. Corpus now with a total of 6 points to go along with his 9 rebounds. Eh, binabagit natin si Asuncion. Bokya pa. Bokya pa. At pinull out nga siya maagad itong third quarter dahil he just could not get himself going. Tignan natin kung mabibigyan pa siya ng pagkakataon as we go along. McCarthy making his way to the scorer's table para dito sa Racal as Villesa lost his dribble. Mula sa labas, it is Publico who misses. Ball is picked up by Racal. Gray scooting over to the corner. Traveling ang sa kanya. Kanyang pagka-ball fake doon ang nag-cost ng turnover na yun. With 3:35 remaining in the third, babalitaan ulit tayo ni Mitch. Even if Racal is up by 24 points, yung pagiging tentative, isang bagay pa raw na nakikita ni Coach Caloy Garcia na kailangan nilang ayusin. To Coach Caloy Garcia, giving them that confidence na saying na okay lang mag-miss kayo dito sa 3 points. All I want to see is shoot when you're free. Now, to give them a better start nga, pinapapressure niya na itong Tile Masters and to run, then look for the mismatch para maganda ang mga ipapakita nila sa kanilang susunod na kalaban sa inyo. Sounds family, no? That's the rain or shine system. Pag sa rain or shine, pagka libre ka, di ka tumira, doon ka pa mababangko. Ilalabas ka. Oo. Tumira ka ng tumira dyan, basta good look, okay lang yan. Basta nasa tamang sitwasyon ka, banat ng banat ka. And the coaches really do, binabanggit mo nga, 60% of it para sa'yo, Coach Boyvitz, is in practice. They prepare you to get to those open spots. At pagka nagpay-payoff na naman yung libre, nakaka-frustrate kapag ka ikaw nag-hesitate. No. Pero yung defense kasi normally ang mga coaches yung puso muna ang tinitingnan doon. They can only lay so much yung kung saan ka, paano. Pero once na nandiyan na yung binabantayan mo, doon na nagsiseparate yung magagaling at yung mga mediocre. Ortuste misses on that trip. 61-38 na sa ating talaan. Wala na pong 3 minuto na titira sa ating third quarter. Susunod na dead ball situation. Mandatory timeout po. As Vallez puts up a wild one. This should send us into that next timeout. 2:45 remaining in the third. Lamang pa rin dito ang Racal. Nakatakot-takot.
Our score 28-4. Patuloy ang ating pagtutok sa ating PBA D-League Foundation Cup. Pero bago natin ipagpatuloy ang final 2:45 ng ating third, iniimbitahan po ulit namin tayong lahat. July 1, 6 p.m. sa Mall of Asia Arena, the final tune-up to the run-up to the OQT or the Olympic Qualifying Tournament. Ating sariling Gilas Pilipinas, makakatapat ang Turkey. Ito po yung laban na magkakaalaman na dahil galing na sila ng Europe nito. By the time this one comes around, and it's gonna be 4 days before the start of the actual FIBA OQT. Kumbaga, naka-flow ka na niyan dapat. Kumbaga, yung yung pinaka-last na exhibition game mo, nakikita mo na kung ano yung mangyayari sa iyong komponent. Sabay-sabay po tayong sumuporta para sa ating Gilas Pilipinas. Ayun nga yung last public exhibition. Ang sarap na send-off nun para yung kumpiyansa nila. Pag narinig yung suporta nating lahat, ang sarap na kumpiyansa niya para sa kanila. Nanonood ka lang dun sa gym o nanonood ka sa TV, pagtawag ng pangalan ng Pilipinas, tumatayo ang iyong balahibo. Tapos maririnig mo pa yung boses ni Magumay. Wala na pong 2 kalahati natitira sa ating third. Panyamogan to the corner. Trying to get it over to Corpus. Fracasa pitches it out to Belleza. Sinabayan siya doon. Ito ni Panyamogan, there's gonna be a foul. Yung times makikita natin na naka-steal at makakuha sila ng isang magandang attempt sa fast break. Hindi man nakukuhanan yung initial 2 points na yon, may pagkakataon pa sa free throw. Itong manlalaro ng Ama. Etong si Jean Belleza, now at a total of 7 points. Hindi lang naman si Asuncion yung bumanat doon sa Tanduay. Na yun nga, no? 18 nung nakaraan, 0 ngayon on 0 for 4 shooting. Isa pa, itong nasa free throw line, Jean Belleza, hinahanapan din ni Coach Mark Herrera. He also had 18 points in that game. But now, he's working his way up. Once again, he's got a total of 8. Ang difference nila, itong si Belleza, ay lumalaban sa posesyon, sa lahat ng sitwasyon niya na siya. Yung Asuncion, medyo parang nabalibuhan, balahibuhan itong maglalaro na naman. Yan ang mga basketball term na minsan nagtatanong sa atin yung mga younger generation, bigla magtitweet, ano po yung sinabi yung ganito, yung gano'n. Yung namamalahibo, yun yung kumbaga nga, hindi mo na ilabas yung tunay mong laro dahil medyo dinaga, na naman. Hindi na naman maintindihan niya. Di ba yung manok pag naglaban, pag natakot yung isa manok, tumataas yung balahibo doon sa may ulo niya. Yun yung balahibo. Kumbaga natakot. Yan. Titignan natin kung gagamitin pa si Asuncion later on or kung next game na siya, susubukan pabawiin ni Coach Mark Herrera. Wala na pong 2 minuto natitira sa third. Maikes na naman on the run. Gets the basket. May kasama pang foul. Sistema yung pumasa doon. Eksakto. Parang nilagay, Coach Boybits eh. Si McCarthy. Parang nilagay doon sa... O, dyan ka lang ha? Diyan ka lang, oh. Pupush mo na lang yan. May foul pa sa likod mo. Montemayor coming back on para dito sa AMA as we get this report from Mitch. Dexter Maikes, alam niyo, practice player siya ng Rain or Shine. Yung natutunan niya raw doon is yung presence of mind, decision making, at yung hindi nararattle sa gitna ng laro. So starting tomorrow, yung buong Tile Masters, magte-training na sila kasama ng Rain or Shine. Hopefully, lahat din sila siguradong may makukuhang mas magiging matibay na player sa susunod na laro nila. Balik sa inyo. So yun din yung isa pang breaking. Magsisimula na ng ensayo din ang Rain or Shine. Or sa July po, after ng OQT, naka-schedule magsimula ang ating Governor's Cup ng inyong Philippine Basketball Association. May pagkakataon pa mag-ensayo itong maglalaro ng Rakal kalaban ng Rain or Shine. Magandang bugbugan. Yan. Matututo ka dong tumanggap. Yes. Sangkahon ang abante rito na Rakal 64-40. Sa'yo na yan, Magu. Yaw na. Yaw na. A minute 27 remaining in the third. Rakal, no signs of them slowing down. They are keeping their foot on that accelerator dahil nga naman sa lalim ng lineup. Pag pinasok mo na itong mga tulad nila Banal and the rest of those guys, gusto ring magpakita. Ayan naman ang nasa sistema. Akal dahil kay Coach Lloyd. Tunat kay Coach Ekyang. Pag may pinasok ka dyan, tuloy-tuloy ang nangyayari. Pareho yung atake.
And yan yung inahanap talaga ng lahat ng coach, Coach Boy Beats, na you play the same way regardless kung anong score, di baling 24 o gawin mong 23 as of now. Ang tambakan dito, kailangan yung execution nyo crisp pa rin. Yes. Ang basketball ngayon hindi na natatapos sa first quarter at dun sa last quarter. Mas pinaghahandaan ngayon is yung gitnang game Yung mid-game. Meron kang mga finishers. Pero with the system of Coach Yeng, sinusunod dito si Coach Baloy, talaga makikita mo lahat. Speaking of lahat, yung kanto, magkabila, kanto sa kanan, kanto sa kaliwa, yung mga corner pocket na yun, palabigasan ng Rakal sa ball game nito. More than 40% of their 3-point attempts nakikita natin kung nila tinitira sa corner. Tignan natin if Rakal can finally figure out how to jump out on those shooters. Pero pagka hindi naman 3-point shot ang pararatingin nito mga to, tatakbuhan ka, gabawan with a layup. Ilan na ba to? 27? 27 na. Grabe na. Medyo mataas na po kaya kailangan ko ng calculator What do we expect in the fourth quarter mula dito sa AMA? Oh! Mga ganon, pwede. Assumption sa bandang tres. Aray ko, sayang. Steal sana sila doon. Nagka-turnover sana itong kupunan ng Rakal. Pero after makashoot na, so kung makikita yung concentration. Layo niya, no? Curly, ikaw ba yan? Ayun, nata mo. Yung pagtalikod niya na yon, kung hindi siya ni-edis yung tingin niya ron, bola na nila yan, possession na nila yan. Mike with another hit. Grabe pinapakita dito ni Dexter, 14 na puntos na. At pag nagpatuloy dito ang Rakal, Coach Boy Beats, ikaw ang pinakamahihirapan sa hapon na ito. Daming maganda pinakita Si Roy na lang papapiliin ko, Roy. Pinaka-efficient. Yan. Pinaka-konting minuto, pinaka-maganda ang kanyang contribution dun sa loob. Kasi pare-pareho, wala kang masisingle out sa team nila. Yan na lang aabangan natin. Kung hindi makakabalik dito ang AMA, si Roy Lopez ang mahihirapan pala. No? Hindi pala si Coach Boy Beats. Asunsyon, this might get himself going. Pabandang tres kanina. Nakuha unang free throw. May isang buong quarter pang natitira. Kailangan siya dito ng ama. Reshoot yun dahil may lane violation. Taas pa rin to, 26. Tama ba? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw lataga. 3 segundo, 3 points or 2 aray. Tapos lang. Uy, hindi nag-buzzer. No? May 0.3 pa kasi yung natitira. Ako. Papunta sana kay Asuncion yun. Napakialaman nga lang. This third quarter has still been all Rakal, just like the second quarter. Pero, just like the first 2 quarters, iba na naman ang bida, Coach Boy Beats. Dexter Maiquez getting it done. First quarter, it was Jonathan Gravy featuring. Second quarter, it was Gam. It was Banal. This time, it's Maiquez. Sino kaya dito sa fourth quarter ang ipapakita para sa kupunan na naman? At yan po ay ating matutunghayan ng sabay-sabay sa aming pagbabalik dito sa Action TV. At ito na nga po ang pagbubukas ng ating fourth and final quarter of action dito po sa first game ng second day ng inyong Foundation Cup ng PBA D-League. Napapanood tayo over the Philippine Olympic Network. Andirito tayo sa Action TV at syempre may mga late replays on Hyper HD. 3-pointer delivered right away by Banal. Ano ba nakakain itong kupunan na Rakal? Isang pasa, 3-point shot na agad para sa kanila. 29, pinakamalaki lang ang bato, Paparoy. Tama. Tapul. Margin po, kasama natin si Coach Boy Beats Victoria. Nandirito rin si Miss Mitch Del Carmen. As Belleza rattles this one home, he gets himself in double digits. Nakikita mo doon sa body language niya. He is fighting. He is playing. He's confident. Gusto ko makita yung assumption sana. At yan ang, if you're Coach Mark Herrera, as Banal has gone back to back. Alam ko na kasi medyo dumadali para sa akin kung sino ang pipiliin kong best player dito. Binabanggit nga natin yung ginagawa dito ni Belleza. Yan, if you're Coach Mark Herrera, yun yung hinahanap mo na yung ganito na sitwasyon nyo pero hindi bumibigay, hindi bumibitaw, hindi tumutukod. That's something to take into your next game. Yes. Yung
patented na pressure ni Coach Mark Herrera. Hindi ko nakikita, hindi niya ina-adjust yung kanyang koponan. Para sa akin, ang nakikita ko, mas may gusto siyang ipatutok o yung learning na nakuha niya dito para sa kanyang mga bata. And we saw the schedule kanina, mamaya-maya papaalala ulit namin sa inyo. May off itong AMA in the next PBA D-League game day. So a little bit more time to get that system in place with his players. Para mas ma-correct mo. Minsan kasi yung pagkatalo, mas marami kang mag-game. Yung pagkatalo, lalo-lalo na ganitong kalaki ang lamang. Double team dun sa poste. Lalabas yung pasa. Maikes over to McCarthy. Banal ulit. No, but Maikes keeps it alive. Sweeping reverse on the follow para kay Dexter Maikes. Parang dinagdagan yung paghihirap sa akin dito. Double-double na tong si Maikes eh. Kita mo, kukunin niya on that right side. Nakita niya, dalawa tao doon. Wala sa kabila. Doon niya kinuha yung 2 points niya. And the Racal Tile Masters have done it from all angles, from everybody. Coach Kaloy Garcia has deployed. Iba't ibang quarter nga, iba nagbibida. Kita mo naman yung master gunners dito ng Racal. Mike 16 points, 9 rebounds. Jonathan Gray 13 points, 3 rebounds. Yung Banal, 13 points din. Binalat dito. Rafael Banal catching fire, naka back-to-back threes just moments ago. But this guy flirting with a double-double at this point. He's got 16 and 9. Back-to-back timeouts ginamit dito. 30 seconds. Ang tingin ko nga para ilalabas itong si Marquez eh. Di ba tayo naririnig ni Coach Kaloy? Coach Kaloy, 17 and 9 na yan. Oo. Isa pa rebound. Isang rebound pa bago may labas. Langko. Take a look down the bench of Racal. Si Jonathan Gray nga hindi na masyado ginamit dito sa second half. Tapos na yung trabaho niya ng first half eh. Nagawa na niya. They took control of the game in that second quarter. Relax na. Next game na ang iisipin niya. Belleza gets it across. McCarthy and Banal bothering him into that turnover. Doon mo makikita yung pagka-veterano. McCarthy. Gustong dumaan dun sa pick ni Celis. Miguel Magbanay, naging for John Magasa. .751 to go. Possession na Racal. Libre na naman si Banal. Ano ba ito? Buman in. Mismatch dito. 7.5 seconds on the shot clock. Side out of bounds. Celis on the attack. Coming off a game like this, 7:38 remaining in the game, nothing short of a miracle will get AMA back into this game. Pinigkwento natin kanina pa, AMA. Ikaw naman yan ang Racal. Ganda ng magiging debut mo dito sa ating Foundation Cup. Ano pa ipa-fine-tune mo? May nakita ka pa bang kulang na kailangan i-fine-tune for the Meron next pa sila assignment? mga maliliit na bagay. Minsan yung kanila mga manlalaro wala sa tamang spot. Yun siguro yung gustong pakita. Or combination ng mga manlalaro sa loob. Siguro yung substitution pattern para napapaikot mo yung mga gusto mong magkakasama sa loob ng court. McCarthy on the attack. Scoops it up and in. They're just having their way. Kala ko si Amnesia yun. Diba? Yun yung play ng Raynor Shine na madalas natin makita. Ball pick doon sa ibabaw. Pag-switch yung big man. Isolation na yun. Lapit yung first 3 games ng finals yung Alaska. Hindi ma-figure out ng Alaska yung high ball screen. Yes. Eh, pag dumobol naman doon sa umaatake, libre-libre yung big man for that 3-point shot o isang swing pa ulit sa kanilang mga shooters.
82-49. Grabe ang pinapakita rito ng Racal. No mercy type of basketball. 33, Magu. Ragasa trying to create that space between him and Artuste. He gets the jumper to drop. Ngayon ko lang yata narinig na magtataho-taho ito pupunan ng ama. I don't know, it's too late. Celis trying to locate McCarthy on that backdoor cut. Ball slapped away by one of the guys in white. 10 segundo matitira para dito sa Racal. Jan Martin Guys coming in for Gene Gasa. 10 seconds on the shot clock. 10 seconds. Bragais, susubukan ulit dito ni Coach Mark Herrera. So although naka-score si Asuncion very late in that third quarter, hindi na rin siya ibinalik dito sa fourth. As Banal could not send that one home. Ragasa on the attack. The pull-up is good. Ragasa lumalaban, ha? Siyam na puntos para dito sa Manlalaro. Number 7 ang ama. 7 of the 9 dito sa second half niya na ibuhos. Grabe yung paghahandang ginawa kasi ng Racal dito sa mga Gunners ng ama. As Artuste misses, foul whistle Don McCarthy. Ang inang tira na sa corner yun. Ayun na naman eh. Mga Manlalaro nagsisigawan na eh. No? Talagang libre-libre yung corner para sa koponan ng Racal. All smiles up and down the bench netong Racal Tilemaster as everybody is gonna get some run here. Papasok na itong inaabangan mo na naman, Coach Boy Beats. Saw a couple of minutes back in the first half. Billy Robles, sabay niya si Lozada, nababalik sa ating laro. Hindi ako muna baka mabalis ko na naman. Ragasa going deep inside with that lob. Play broken up once again by the defense of Racal. Siguro kailangan ni Coach Mark patigasin pa yung dalawang Montemayor. Oo. Tama yung posesyon, tama yung pasa, kaya lang gumagalaw sila. Hindi pa yung, wala pa yung bola. Siguro yung mas papatibay niya yung kanya mga big men dito. Bragais misses. And we are just 5-42 away from Racal winning their opening assignment. Samantalang sasadsad naman ang ama sa 0-2. They'll have some time to prepare. They have 12 games on the schedule. Every team, 12 nga po ang laro dito. So 10 more games remaining on the card. All kinds of time to improve, Coach. Yes, definitely. Saka yung break na makukuha niya after this game, yun ang kanyang pwedeng pukpukin yung kanyang mga manlalaki. Ford Rawaya making his way into this game. Coach Caloy still with that concentrated look. Yun, no? Just Tony ba tawag mo? Yan. Si Banal ang pinalitan dito. Ang ganda naman ng salubong ng buong bench ng Racal. May number of players ba tayong pwede lang gamitin? 14 din siguro eh. Pero si PB Rules, hindi dito, di ba? Tanong natin kay Roy. Roy, 14 ba dapat? 14. PB Rules. Hindi na siya pwede maggamit pa ng isa dito. 14 na yung kanyang ginamit dito. Publiko tumanggap mula kay Dizon. Number 24, Robbie Sanchez is 3 on the Masters. 14 seconds on the shot clock. Ragasa from the outside. Punches it through. Parang may tibay dito sa kupunan ng ama. Consistently dito sa second half. Dito sa second half. Abangan natin dyan yung magiging susunod na assignment netong ama. Will Ragasa continue his splendid play na kanyang nakuha dito sa ating second half o makakabawi ba? Itong sina Asuncion and Belleza. Magpantay si Jordan make their way back into this game.
si Ragasa eh. Rumaragasa pa rin siya eh. Earns for himself a trip to the line for 2 shots. 4:27 natitira sa ating bakbakan. Na-idol nito si Stanley Pringle, no? Dahil yung kanyang looks. Balbador din eh. Yes. Pwedeng Pringle, pwedeng Harden. At least dumidepensa to. Hindi Dumidepensa. katulad ni James Harden. Nanonood na lang. Tandaan po natin pagkatapos ng ball game na ito, matutunghayan din natin dito sa Action TV. Bakbaka naman ng Tanduay at Phoenix. That should be an explosive one. Of course, Tanduay coming off a opening day victory kontra dito rin sa AMA. Samantalang Phoenix, kapapanalo lang nun ng Aspirants Cup. Robles mula sa kanto. And Celis cleans up that mess. 30. Siyam na puntos para kay Rob Celis. Balik sa 30, abante na itong Rakal. D-zone misses. Rakal is pushing once again. Robles to Celis. Drops it off to Gabawan. Yung pagkakapasok din dito ni Celis, malaking bagay, no? Para sa kupunan, Veteran leadership in basketball smarts, no? Ang dinadala niya. Bukod doon sa basketball talent na given na. ang kanilang percentage for this game. Not just in the second half, maaga palang binabanggit mo na yan, Coach Boy Bits. 4 of 24. 14. 14 of 24. Medyo hindi magandang percentage yan. Lalo-lalo kung anong bumabantay sa'yo. Manyamogan, magbabalik pa sa ating laro. Ay, game pa rin ba? Oo. Pero mag-aantay siya ng susunod na dead ball situation. Dapat si Maikes ang ibalik ni Coach Kaloy. Oo nga, para double-double. Is he aware? 16 points and 9 rebounds yung Dexter Maikes so far. Someone kailangan bunuin dito. Of course, if you're AMA, you just want to make it look a bit more respectable. Nakita natin yung fight back nila kontra Tanduay last Thursday, pero this time around, mukhang masyadong malaki na kasi to make it a bit more respectable. Para paglabas naman sa website at sa dyaryo bukas Hindi masyado. hindi masyadong bugbog. Paano mo naman mapapababa kung may Celis dyan sa loob para sa kupunan ng Rakal? Paano walang bumabantay sa kanya? Parang pinagtitripan na lang ng mga taga-Rakal si Manyamogan Ay, hindi, si Robles yata inaasar nila Upo ka ulit dito, sirs. Pero iba pala yung papalitan. Lahat silang ngiti yan. Si Robles nasa bottom left, ngiti lang ng ngiti habang papalitan. Ito mga to. Relax na sila oh. Mission accomplished Oh. Pagka may pinagandaan ka at nagawa nyo lahat ng gusto nyo gawin nyo, na-execute nyo, talaga namang tenga-tenga ang ngiti mo. May nakikita akong dumarating Hindi ko alam, player yata na Rakal din to Naka-block Hindi, baka yung utility Ayun, parehas. sa stat. Oo nga, ano. Luzada, saring veterano on this stage of basketball, gets into Panyamogan. Ayun na naman. Robles for corner 3, punches it through! Isipin mo ngayon palang umiscore yung Robles. Oh, nakaka 5 points pa lang yung puntos Robles. pa lang yung Robles. Yung isang fast break play kanina, yung layup sa kanya. Ganun ka nakakatakot pala ang Rakal talaga ngayong Foundation Cup. Sobra. Magpantay. This is on that one. 2-minute warning to be announced. Last 2 minutes. 4 seconds on the shot clock. Magpantay muli. Ayaw talaga. Robles with the board. Coach Kaloy, just get it across. Have fun with it. That's the best way to play basketball. Pagka nagagawa niyo yung gusto niyo and you're having fun at the same time. Yes. Diyan hindi pumuputi ang buhok ni Coach Kaloy. Corner shot na naman. Ko. Parang nalito si Panyamogan dahil nagtayuan yung buong bench niya sa likod niya Parang doon na ilang no?
Nagka-pressure biglang kailangan may pasok ko yung tama. Parang, huwag kasi kayong magulo. Ginugulo nyo eh. Shoot na eh. Ang gulo nyo eh. Ayos na eh. Tama na. Tuloy pa rin yung tawanan. Banas talo ka pagka nagmintis dahil sila yung dahilan kaya ka nagmintis eh. No? Pero okay din na training yun na ginugulo ka nila para masanay kang pinag-iingay dyan sa head-ups mo. Yun ang gusto mo makita. Pag yung nagpa-practice tong mga to, kung gaano sila kakukulit, gaano sila makapag-concentrate dun sa mga ginagawa nila. Eh pagka sinabayan sila ng buong Rain or Shine, ano sabi ni Miss Mitch? Bukas daw? Bukas Makikiinsayo. ba yun? Bukas, no? Naku po. Makikiinsayo. Tignan ko to kung Saan ba yan? mantika. Saan ba yan? Di ba tayo pwede magpadala ng crew doon? Ang naka-natural high ka ngayon sa ganda ng laro mo eh. Bukas. Tapos bukas ibababa ka. Yan. Ayan na naman yung corner. Hop! Di mo sinut. O, sige, ako na lang. Kanya Mogan, 3 Oh, points. kita mo na malayo sa kanto eh. Walang sumisigaw sa tenga mo. Pasok yung tira, sure ball. Pero alam naman natin kung paano sumutot sa Kanya Mogan. It's a given. Maganda ang kanyang hawak ng bola. Maganda ang kanyang yung parang motor, di ba? One motion eh. 33 na naman ang abante rito na Racal. Kukuha pa ng bola si Robles. 3-on-1. And Ford Ruaya makes it a 35-point ball game. 165. Hindi po typo yan. Yan po talaga ang nasa ating talaan. We are just over half a minute away from being done with this massacre we have witnessed in Cubao. Grabe lang. 100 points. May corner shot na naman. Tapos nga lang. 100 points for a 40-minute game. Oo, yun eh. Magandang efficiency sa yung shooting niya. Dahil nag-taper off na rin naman ang depensa nitong Racal by a bit dito sa ating fourth quarter. Eh, umabot din na 67 points ulit itong Ama nung first game nila, 66. At least may improvement. Kaso, yung binigay naman nila ngayon, 100. Yun lang. That only. Yun lang. 100 nga lang. And ito, I'm guessing they will dribble away the time as an act of sportsmanship. Kaso may pumupunta sa corner, baka may tumira na naman. Oo nga. Yan. Okay na. Tigil na. Very nice gesture Yes. on the part of the players of Racal as they blow away the Ama Titans here in Cubao. 167 ang ating final score. It was entertaining back in the first quarter, but starting the second quarter on, Racal just had their way. Nung pumasok yung Jonathan Gray, isipin mo, Jonathan Gray coming off the bench, tapos si Rafael Banal, yung Marquez, pagdating ng third quarter, then the rest, parang wala na. So 167 ang ating final score sa first game ng second day ng ating Foundation Cup.